Dito na ako sa last part mga boss. At dahil sa natanggal ko na itong dalawang fuel hose, ito namang dalawang nut ang tatanggalin ko para tuluyan ko ng matanggal itong fuel pump filter assembly ni customer. At dahil sa fuel filter lang naman ang papalitan ko dito, tatanggalin ko itong fuel filter sensor niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tinatanggal ko dito sa ilalim ng filter. Ayan. Tapos ikutin ko itong fuel filter para humiwalay siya dito sa upper pump. Ayan na mga boss, kung makikita nyo, yung diesel nito mga boss, pati itong loob ng fuel filter, grabe dumi. Kung makikita nyo mga boss, yung ano nyo, diesel kulay kalawang na, tapos may halo pa yung kaunting tubig. May putik-putik pa yan sa loob mga boss. Sabi ko nga kay customer, pag ganyan, pwedeng maapektuhan yung mga injector, pati itong injection pump niya, na pwedeng mapagastos siya ng malaki. Kaya nga advice ko sa kanya, every 20,000 km, palitan niya itong fuel filter niya. After ko mahanginan itong upper pump pati itong sensor niya, malinis na yan, nilagay ko na itong o-ring niya mga boss. Tapos ilalagay ko na ngayon yan dito sa bagong fuel filter na binili ni customer. Kita nyo naman mga boss, original pa itong binili ni customer, sa kasa niya pa raw yan binili. At nakita nyo naman mga boss, inilagay ko na itong sensor niya dito sa fuel filter. Tapos ito namang upper pump, isunod ko na rin yan sa ilalagay. Iroroskas nyo lang naman yan mga boss, tapos higpitan nyo ng maayos. Hindi naman kailangang sobra-sobra sa higpit yan dahil o-ring lang ang mga gasket niyan. Pag okay na, ilagay ko na yan sa dati niyang posisyon, tapos yung dalawang nut na number 12, ipakapit nyo na yan dito sa thread niya. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng socket wrench sa number 12 para mahigpitan mo na itong dalawang nut. At pag okay na yung pagkakahigpit mo dyan, pwede mo na ngayon i-connect itong binunot mo na socket wire dito sa sensor ng fuel filter mo. Ayan mga boss, na-connect ko na yan. Tapos ilagay ko na rin itong isang fuel hose pati yung clamp niya. Tapos dito sa ibabaw ng fuel filter ni customer, ipapump ko na yan para mapuno ng diesel itong fuel filter. Bukod doon mga boss, dapat buo na yung diesel na lalabas dito sa fuel filter. Ibig sabihin nun, wala na yung hangin. Pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang fuel hose. Yan naman yung papunta dito sa makina. Pati yung clamp mga boss, nilagay ko na rin yan. Tapos pa-start ko itong makina. At dahil okay na yung pagkakapalit ko ng fuel filter, ito nga mga boss, pinapakiramdaman ko na itong makina ni customer dahil nga meron daw siyang naririnig na vibration. Pero nang hinawakan ko itong air filter housing niya, diyan ko naramdaman. Kaya pinaswitch off ko itong makina, tapos pa-start ko ulit yan. Kung naririnig nyo mga boss, may kumakalog dito sa air filter housing niya. Malamang wala yung goma dyan mga boss na nagpapasikip para wag gumalaw-galaw itong air filter niya. Kasi yung kay customer, yung naririnig niyang vibration sa dashboard daw Kaya lang, nung nagpatay-sindi naman ako ng makina ni customer, wala naman akong marinig na vibration dito sa dashboard niya. Kaya binago ko yung setup ng pag-check up ko. Sa makina ako nag-check up kung may vibration. At ang naririnig kong pinanggagalingan ng vibration dito sa air filter housing niya. Ito na mga boss, dito na ako magpo-focus sa air filter housing ni customer. Tanggalin ko muna yung tatlong clip dyan. Tapos idiin ko itong cover ng air filter housing, tsaka ako ngayon i-revolution. Yun, nararamdaman ko may kumakalog sa loob. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, tatanggalin ko itong air filter. Tapos ibabalik ko ulit itong cover niya. At ito nga mga boss, nawala yung kumakalog dito sa loob ng air filter housing niya. Or yung vibration na sinasabi ni customer, nawala rin. Pa-switch off ko na itong makina mga boss. Natanggal mo siguro yung goma rito. May goma yan Ito, ayan, nakita mo, may halatang may nakadikit na goma. Yun naman pala mga boss, nang pinalitan ni customer ito ng air filter, tinanggal niya yung goma. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, nilagyan ko siya ulit. Tsaka ako ngayon, ilagay na itong air filter. Biro nyo mga boss, yan lang yung naging problema. Pero hanap ng hanap si customer kung saan nanggagaling yung vibration dito sa sasakyan niya. Como sabi niya nga, dito daw sa panel, sa dashboard, yun daw nanggagaling. Pero nung check up ko yan mga boss, dito ko agad narinig sa air filter housing niya. Start ko na itong makina mga boss. Diba? Wala yung kalog niya rito. Diba? Walang rr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 
tambutso. Hindi, doon sa ano bro, sa... Dito yun. Sa taas yan, tanggal. Oo. Sa panel. Oo. Ah, sa amin yan. Alam mo na, panel. Panel bird. Dito. Pagkama ko dito kanina. Lugol ko dito. Eh, makapas-lumpas eh. Eh pala, tinanggal mo pala yung... Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.